Kahit magandang hapon sa inyong lahat. Ngayon galing tayo sa ospital, wala akong alam na ibang lutuin. Ngayon nagbukas ako sa refrigerator, meron tayong nakita na yung mga malunggay or yung bunga ng sa bulaklak ng malunggay. So kung makikita ninyo itong bulaklak ng malunggay ito. So ngayon ito ang ating lulutuin. Marami kasi ang kaya ako nag-vlog kasi marami kasi ang nagtatanong paano daw lutuin itong bulaklak ng malunggay. By the way guys, itong bulaklak ng malunggay, ito ay nung last year, nung pinagmalunggay, marami tayong mga malunggay na nakuha. So ito yun, tapos finisher natin. Kung makikita ninyo talagang marami, magdi-December, mag-harvest na uli ng mga malunggay, nandito pa ito. So ang unang gawin ninyo guys ay huwag ninyong ganyan, ilagay lang ninyo sa isang container kasi naka-freezer yan. Tapos ang gawin ninyo guys, buhusan lang ninyo ng konting tubig. Huwag hayaan na madami. Basta malagyan lang ng kasi madaling mapanyan, madaling malusaw. Huwag ninyong pisilin. Kung once na nag-freezer kayo ng ganito, huwag na ninyong pisilin. Kung makikita ninyo yan, hindi pinahawakan, basta binalagyan ko lang siya ng tubig. Sinutunan natin ngayon kasi kahit marami. Ang gagawin natin is ginitaan. Marami kasi ang nagtatanong kung nauulam daw pala itong bulaklak ng malunggay. Isa ito sa pinakamasarap na parte ng bulaklak ay parte ng malunggay, mga ka-farmer. Kaya lang, sabi nila, paano ba lutuin mga ka-farmer? Ang lulutuin lang natin, kung makikita ninyo, yan. Tapos, hintayin lang ninyo mawala yung tubig. Fresh pa rin siya, kung makikita ninyo. Fresh na fresh pa rin siya mga ka-farmer. Pero bago ninyo i-preserve ito, isa-isa ninyo, tapos hugasan ninyo, and then i-dry din ninyo sa ganito bago ninyo i-freezer. Yun din ang ginawa ko. Ngayon, ang gawin lang natin, kasi syempre, pag once nilagay mo na matigas na may gata, hindi siya pag igigisa mo. Ngayon, ano bang mga ingredients niya? Ang number 1 na ingredients na ang sibuyas, bawang na isang cloves, yung isang buo, kasi marami yan, tapos isang buong bawang. Ngayon, yung luya natin, kukunti lang. Kasi lasang-lasa kasi ang luya natin mga ka-farmer. Pangit kasi pag maraming luya yan, kasi di ba, yung sa iba, pero sa akin kasi, yung luya, masyado siyang manghang paglagay mo dyan kasi, ano yan, didikit lahat, hindi tulad ng sinigang na pwede mong ilagay. Ito talaga kinakain mo siya by the way, ang luya natin is naka-freezer din yan. So, kung makikita ninyo, nadudurog din yan, naka-freezer yan. Ngayon, pupunta tayo sa cooking naman. Pag iluluto mo naman, ang una mong ilagay ay ang mainit na kasi yung mantika natin. Una mong ilagay ay yung bawang. And then, pan mo lang. Wala tang. Okay. Sunod-sunod yan. Once na nag-brown yung bawang, pag once na nag-brown na itong bawang, ayan, nag-brown na siya, lagay mo agad yung luya. Ayan. Lagay mo yung luya, and i-stir mo ulit. Kung makikita ninyo, mag-brown din konti ng luya at maghiwa-hiwalay kasi naka-freezer yung luya. Yun ang mas maganda kung sa ganito, i-freezer ninyo yung luya bago nyo ilagay dyan sa, ang tawag dito, sa malunggay, para parehas sila na naka-freezer at maghiwa-hiwalay, talagang maghiwa-hiwalay siya ng maliliit. Ngayon, ilagay natin itong what you call this one? Itong sibuyas. Okay, ang bango na. Ngayon, hintayin lang ninyo. Kasi by the way guys, konti lang ang mantika niya. Para lang maigisa lang natin itong kasi ang gata mamantika yon. Kaya konti lang lagyan natin ng mantika. Ngayon, habang hinahanda mo yon, tingnan mo kung nag-dry na yung bulaklak para
hindi siya, kung bakit natin dapat na dry, kung makikita ninyo, dry na siya. Oh, dry. Kung bakit na dry, para lasang-lasa, wala siyang, hindi siya, niigisa muna yung tubig niya. Kasi, tapos makontrol mo lang yung tubig na ilalagay mo. Pwede naman na kahit hindi siya dry, pero maganda kasi pag igisa mo yan, o igisa mo yan, mas maganda siyang tingnan. Ngayon, habang nagigisa yan, ihanda mo yung dito, yung coconut natin. Ang mas magandang gagamitin ninyo ay yung cream. Magpuro kayo. Mag-cream na lang kayo. Yung cream coconut. Either iyang brand na yan or either itong Face of Asia. Kahit yan. Best importante, coconut cream sabi niya. Yan. Coconut cream. Hindi siya liquid. Kasi meron tayong liquid na ganito. Ngayon guys, ilagay mo itong pag igisa mo to mga ka-farmer, ayan, pwede na. Ilagay mo na itong, by the way, tingnan niyo kadami. Ganyan. Ilagay mo na itong maganda sana guys kung merong karnang baboy, igisa mo siya ng karnang baboy. Kaya lang mga farmer, ang gagawin natin ay hindi karnang baboy ang ating lalagay. Ang lalagay natin ay tilapia or mag-tilapia tayo para parehas din. Kaya lang ang tilapia, pag kaigisa mo, itatap mo na lang. Kaya unahin muna natin iluto itong mas masarap kasi yung baboy, kaya lang wala tayong baboy ngayon. Slice mo lang yung baboy at saka igisa mo. After mong igisa, saka mo ilagay ito. Yung, di ba yung bawang ay sibuyas kanina? Oh. Pagkagisa mo nito, kung makikita ninyo mga farmer, green na green pa rin siya. Oh, walang pinagbago, di ba? Fresh na fresh pa rin ang style niya. Di ba? Oh, ganyan pa rin, fresh. O di ba? Pag makikita niyo wala talaga siyang mantika, pero ang bango, amoy na amoy mo yung malunggay. Oo. Isut mo lang ito ng ilang minuto. Ngayon, okay. Okay na. Tapos steam mo lang muna, wag mo lang ilagay yung gisa, mag-steam ka muna. After a few minutes. Ayan mga farmer. After 5 minutes, kung makikita ninyo, nagtubig-tubig na siya. Pag once na medyo makita mo naman na medyo nagisa na ito na medyo luto, may makita ka na medyo tubig-tubig na or nagigisa na pwede mas lalong lalabas kasi yung amoy ng malunggay pag nagisa mo. Kasi pwede naman na unahin mo. Ang ginagawa ko dati, inuuna ko kasi ito parang magluluto ka ng gabi, na unahin mo ito, nilagay mo ito. Pero ngayon, na-try ko kasi mas masarap at saka mas malasa yung malunggay pag igisa mo muna. Guys, pag kayo pala ng gata, ayan, isang gata, tapos isang tubig, yung lata din ng pinaglutuan din ninyo, ito rin, yan, para mas masarap, dalawang gata ang gamitin ninyo. Pero so far, sa dami ng niluto natin na ito, pwede muna itong isang gata. Try na muna natin itong isang gata. Kasi kukunti lang naman itong niluto natin. Kung ilan yung gata na ginamit ninyo, yun din ang dami ng tubig. Okay. Ang init kaya hindi ganun kadami nung... ang init kasi kaya... kung gaano yung kadami ng gata, kung isang gata, isang tubig din. Kung makikita naman ninyo, yan. Dagdagan natin ng tubig, mga ka-farmer.
Kailangan natin ng tubig mga ka-farmer kasi mag-dry siya. Hintay mo hanggang matuyo siya. Okay. Dagdagan natin ng tubig hanggang makoberan lahat ang ating malunggay. Ngayon marami na siyang tubig. Ngayon, paano mo malaman kung pag okay na? Okay na ito kung na-dry na yung tubig. Kung wala na siyang tubig, na nagmanti-mantika na yung niyog. Yun. Takpan natin hanggang magmanti-mantika yung niyog niya. Okay, ganun lang kasimple mga ka-farmers. And then, sana alam na ninyong lutuin ang ating special na malunggay. So yung mga hindi nakakaalam na pwede palang lutuin or ulamin yung bulaklak ng malunggay. Inuulit ko, isa po yan sa pinakamasarap na parte ng malunggay. Try ninyo sa pag mayroon kayong mga malunggay, kasi ang malunggay kasi pag yung bulaklak niya, hindi yan magiging bunga lahat. Meron yung mga nahuhulog. Tapos by the way, this is Townsgate Studio. Sa mga hindi pa nag-subscribe sa ating YouTube channel, pwede kayo mag-subscribe sa ating YouTube channel, TGS or Townsgate Studio. Yan po ang ating YouTube channel. Ayan mga farmer, malapit na to. Hintayin lang natin na maluto. At kakain na tayo. Thank you for watching. See you again. Bye-bye.